Well, 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7 verses 1 hanggang verse 3. Okay? Second Samuel chapter 7 verses 1 hanggang verse 3. So, basahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito ating matutunghayan. And it came to pass when the king sat in his house, King David po ito, and the Lord had given him rest round about from all his enemies, that the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within the curtains. And Nathan said unto the king, Go, do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Hinihingi po namin, Ama, patuloy na patnubay. At dalangin ko po, Panginoon Diyos, sa oras na ito na kayo po ang patuloy na maglinis ng aking puso, ng aming mga puso, upang sa ganon, hindi lamang po maipahayag ang banal na salita, ngunit dumating po kami sa punto ng pagkaunawa at mahanap namin ang iyong kalooban at higit sa lahat, ito po ay aming magawa. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ang patuloy na pangusap ng banal na Espiritu ang inihingi po namin sa aming kalagitnaan. Siya nga po malayang magturo sa mga bagay na dapat po naming matutunan upang sa buhay na ito ay maibigay po namin sa iyo ang dakila at pinakamataas sa papuri. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Para po tayong maupo. The destination of God's redirection. The destination of God's redirection. So 2 Samuel chapter 7 verses 1 hanggang 3. Now, lahat po tayo ay nadidismaya kapag hindi ho umaayon ang ating expectation sa gusto nating mangyari. Tama? So, nagkakaroon ng disappointment. So, disappointment means there is something that is appointed kaso hindi na-meet. So, therefore, hence, ang tawag natin, disappointment. So, ibig sabihin, may expectation ka, hindi nangyari. And a lot of us are experiencing that for so many reasons. Madalas, ito po yung sarili nating kagagawan. Alam mo yun, nagpaplano po tayo sa sarili natin, lakas, talino, etc. To the point na hindi natin kinikilala o inaalam ang kalooban ng Diyos. So ano po mangyayari? Dahil mas nangunguna dapat ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, so bagaman sa unang tingin nangyayari yung mga bagay na gusto natin, pero dahil di na kalooban ng Panginoon, we became what? Disappointed. Now, if you're going to ask me, paano nga ba hindi madi-disappoint ang isang mananampalataya? And that's a big question. Amen? Because as human as we are, meron po tayong taglay na katigasan ng ulo. Tama? Naalala ko yung mga anak ko. Yung mga anak ko, syempre lumalaki yan, there are expectations sa kanilang sariling pananaw kasi bata eh. So pag meron silang gustong mangyari na hindi namin gusto, syempre hindi namin i-allow bilang isang magulang. So what will happen next? So magta-tantrum sila. So iyak sila kasi nga hindi nangyari yung gusto nila. Let's say for example, gusto nilang matulog ng hanggang madaling araw. Dahil alam yan, bilang magulang, alam naman natin, pag tumatanda ka, sabi nga ni tita, minsan ayaw mo na ng maingay. Tama? So hindi ayaw ng maingay. O matanda na kayo pag ganun, ha? Okay, ako din ganun eh. So ibig sabihin, alam mo yan, hindi nangyayari gusto nila. So what will happen? Magta-tantrum po sila. Now, ganun din po sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? If you are a believer in Christ and you are walking in this life, minsan nakakaroon po tayo ng maraming disappointments kasi meron na po kagad senaryo sa utak natin na gusto natin mangyari. Tapos, ang masama pa dito, dinadrag po natin ang Diyos na kumbaga para bang, ay hindi, ito din ang gusto ng Diyos. So, ngayon nangyayari, kapag hindi nangyari yung gusto mo, ano mangyayari sa'yo ngayon? Magkakaroon ka ng disappointment sa buhay. Meron ganyan eh. Lord, pag ako nag-apply ng trabaho, dahil nagpa-prayer meeting ako, alam mo yan,
sigurado matatanggap ako, then magta-tithes ako sa'yo, etc. Tapos mag-iipon ako, tapos magkakaroon ako ng business, mas lalo lalaki ang tithes ko sa iyo. Ganun yung thinking po natin. Ganun po yung plano po natin. Sa ayon at sa gusto, mga kapatid, sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, ang kalooban ng Diyos ang dapat laging nangunguna. Nakikinig po ba kayo? We should always seek. We should always do God's will in our lives because if we don't, ano po nangyari? Disappointments will always come to you. And believe me, kapag nadidisappoint ang isang tao, madalas hindi ho ito maganda. Okay? Maliban na lang kung ikaw ay mananampalataya, siguro talaga sumusunod ka sa Panginoon. Actually, kapag hindi nangyayari yung gusto mo, sometimes hindi mo tinatawag yun na disappointments. Ang tawag po natin dyan, redirection. Hello? Amen? Ang tawag po natin dyan is redirection. Madalas, nakikita nyo ito sa FB, na that when God says no, okay, hindi po siya rejection. Ang tawag natin dyan, redirection. Kasi may itinuturo ang Diyos sa iyo na mas mabuti, na mas maganda kesa dun sa hinahangad o inaakala mo. Amen po ba? So madalas, hindi po natin nagiging gusto kasi nga, masyadong nagiging makamundo ang ating kaisipan. And when I say makamundo, hindi lang not necessarily mean na para bang ungodly in itself, but rather earthly po siya in a sense. Ngayon, ayaw ng Panginoon na ang utak po natin ay maging makamundo. Ulitin ko pag sinabi ko makamundo, not necessarily mean ungodly. Pero pag sinabi natin makamundo, the standards of this world, hindi naman masama. Kaso nga lang, alam mo yun, bilang Kristiyano, di na tayo nabubuhay on the systems of the world. Amen? Kumbaga, walang masama magtrabaho ka kasi doon nagmumula ang kasiyahan. Pero pag mananampalataya ka na, hindi sa pag-aaral, hindi sa trabaho, hindi sa pangarap, magmumula ang kasiyahan, kundi sa Panginoon po lamang. And until you understand that, kapag nawawalan ka ng trabaho, kapag bumabagsak ka sa school, ano nangyayari? Nagiging disappointed ka. Why? Because your thinking is not godly, it's worldly. Amen. Ganun dapat, mga kapatid. Kaya pala, in the book of Colossians, ang sabi doon, set your affections on things above, not on things, ang sabi doon, on earth. Amen? Colossians chapter 3, if I'm not mistaken, buksan nga po natin. Let us check. Colossians chapter 3. Okay, 3:1 or 3:2. Pakitingnan nga. Yan. Colossians chapter 3 verse 2. Set your affections, okay, yung damdamin mo, yung puso mo, on the things above. Ano yung things above? Godly, kasi nando doon ang Diyos. Amen? Heavenly, makalangit. Amen? Ano ba yung things above? Eternal. So those things are, ano sabi dyan? Above. Godly, heavenly, and eternal. Kasi kung isa-set natin yung affection natin sa mundong ito, you're not godly, ano ka? Worldly. Tama? Hindi siya eternal. Ano giging temporal. Amen? Mga kapatid, kinakailangan natin baguhin yung isipan po natin. Now, if we go back, okay, sa mismong text po natin, check po natin King David is a man after God's own heart. Amen? Kumbaga, lahat, kaya nga ito, kung affection, si King David naman, yung desire niya, wala siyang ibang gugustuhin, kundi mapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Sana sa buhay din natin, ganun, Ibig sabihin, every step of the way, ang lagi mong thinking, ito ba magiging trabaho ko, mailalapit ako sa Diyos? Ito nga ba talagang pinagpapagalan ko sa pag-aaral? Ito ba yung maglalapit sa akin sa Diyos? Kasi kung hindi yan maglalapit sa iyo sa Panginoon, hindi mo dapat bigyan niya ng priority. Take note, I'm not saying hindi siya mahalaga, kundi sinasabi ko, dapat bigyan ng mas mahalagang atensyon yung paglilingkod natin sa Diyos. Gumagawa ako ng panibagong tracts. It's the 5th series ng ating pong tracts. And sabi ko nga, ang title niya is Halaga. So magkakaroon po siya ng 2 sanga para po sa mga nag-aaral at para sa mga nagtatrabaho. Ang introduction ko doon sa tracts ganito. Lahat ng bagay sa mundo ay may tinuturing na halaga.
lahat ng bagay sa mundo ay itinuturing sa halaga. Kumbaga, saan ka ba nakafocus? Kung nakafocus ka, mostly sa pag-aaral mo, kasi dun mo nakikita yung halaga. And I'm saying this, kasi alam niyo naman na nagbalik ako sa pag-aaral. Makikita lang nila yung value mo kapag magaling ka sa school. So kapag medyo hindi ka na magaling sa school, hindi ka na ganong pansinin. Bakit? Kasi itinataas mo yung standard ng school mo pag magaling ka sa school. Ganon din po sa company. Amen? Kaya maraming kabataan today, alam mo yun, masyadong nai-stress sa pag-aaral, o di naman kaya, dun sila on the other side for them to understand their value. Saan? Sa panlabas sa itsura. Kaya maraming, alam mo yan, mga kabataan, lalo na sa mga tinuturuan namin dito sa may bandang Santa Cruz, kung mapapansin nyo lahat ng, ano ba tawag doon, pag lumalabas yung short video doon sa taas, reel ba ang tawag doon? Oo, puro itsura ang makikita ninyo. Why? Kasi nga, doon nila nararamdaman yung sense ng value po nila. Kasi nga, hindi nila makita ito. So kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon, your value doesn't depend on your grades. Your value doesn't depend saan? Sa itsura mo. Your value doesn't depend sa status mo. Your value, kanino nagre-rely po ito? Sa pagkakakilala mo sa Panginoon. In fact, wala nga tayong value eh. Tama? Amen po ba yan? In Psalm 130, magiging next memory verse po natin ito. Psalm 130 verse 3 to 5. Psalm 130 verse 3 to 5. Pakicheck nga po natin. Sa side track ko lang muna. Psalm 130 verse 3 to 5. At ganito po ang ating makikita. If thou, Lord, should mark us our iniquity or our sin, ang sabi dyan, O Lord, who shall stand? Tama naman, di ba? Di ba? Kung mamarkahan ka lang, kung susukatin ka lang ayon sa iyong kasalanan. And in fact, yan ang marka ng tao eh. Okay? Sa harap ng Diyos, hindi mahalaga yung status mo. Sa harap ng Diyos, hindi mahalaga yung itsura mo. Sa harap ng Diyos, hindi mahalaga yung grades mo. Kundi ang mahalaga sa Diyos, kung ikaw bilang isang tao ay nabubuhay sa kabanalan, ang problema ganito, pag wala si Kristo sa buhay mo, diretso impyerno ka, dahil lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. And if you are a believer in Christ, nagkakaroon ka ng value not because of you. Naging valuable ka lang because of the Lord Jesus Christ. Kaya pala ganun yun no? Hindi ka talaga pwede maligtas sa sarili mo. Maging sa paglakad po natin, hindi ka magiging mabait kung hindi si Kristo ang sinusundan mo. Hindi talaga. Ibig sabihin, nakaisip ka lang ng program ng devotion, okay ka na. Hindi po ganun yun. Hindi ikaw nakaisip nun. Si Kristo, ang Espiritu na nasa sa iyo, ang gumagawa, kaya nalulugod ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, we should understand all of these things. Kaya nga, yung halaga ng isang mananampalataya, yung pamumuhay ng isang mananampalataya, alam mo yun, dapat nakasalalay lagi sa relasyon po natin sa Panginoon. And David knows that. Even though hindi naabutan ang ating Panginoong Jesus, pero yung relationship niya sa Panginoon is always intact. Medyo sumabit nga lang nung binasa po natin kanina, tama? Nasa chapter, 2 Samuel chapter 12, yun nabasa po natin, humingi siya ng tawad. Chapter 11 kasi, yun po yung recorded na kasalanan ni King David. But before that, gusto ko maintindihan po natin mga kapatid, the importance of the destination of the redirection from God. Ulitin ko ito. Madalas, kung ano po ang ninanasa natin ayon sa sarili nating kagustuhan, hindi po yan mangyayari. Kasi nga, ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari sa buhay po natin. Now, ganito naman, bilang isang mananampalataya, no matter how good your desire is, dahil kalooban ng Diyos ang nasusunod, tandaan po niyo, pag hindi yan nasunod, it doesn't mean, ang answered po na, ang sagot sa panalangin po natin, tatawagin nating rejection. No, it doesn't call rejection, but rather redirection. Now, in the Bible, specifically in the New Testament, meron pong isang tao doon, naalala po yung lalaki na sinapian and nalihanan ng masamang spirito. Remember that? Tapos nung pinagaling siya ng Lord, ano nangyari sa kanya? Tumino yung isip, di ba? Nagkaroon siya ng maayos na pananamit. Amen? Pag na kay Lord, matino isip. Amen? Tino ba isip niyo?
Pag na kay Lord, maayos yung pananamit. Amen. Ayusin natin ha. Maayos ang pananamit kay Lord. So meaning, kahit hindi nakikita sa church, maayos pa rin yung pananamit mo. Pero kasi iba, nagkukunwari lang eh. Maayos lang pag Sunday, pag Wednesday. Pero pag hindi na nasa gawain, iba yung pananamit. Amen? Let's go back. So, yung inalianan ng masamang spirito na pinagaling ng Lord, matino yung isip, maayos yung pananamit, tapos matino yung direksyon ng buhay. Kasi nga, dati, nakatira po siya saan? Sa sementeryo. Ngayon nakakilala na siya sa Lord, isa lang ang desire niya. Ano yun? Sumama kay Lord. So, ano nangyari? Hindi umalis yung taong pinagaling, tapos, ang balak niya, sumama kay Jesus. Ngayon, tinanong ni Jesus, saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo, Lord. Ano yung sagot ni Lord? Yes bang sinabi? Ang sabi niya, no. Siguro isipin niyo, teka muna, magulo tayo Pinagalingan ng Lord di ba? Ang desire niya mapalapit, sino ba naman ang aayaw nun? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, no. Kailangan ka dito at kinakailangan mong ipamalita yung testimony mo. Kung paano ka pinagaling ng Panginoon, kung paano ka binago ng Panginoon. Ang tawag doon, hindi rejection. Ang tawag doon, redirection. Nakinig mo ba kayo? Amen? So sa isang mananampalataya na inaakala mo hindi tinugon yung panalangin mo, it's not a rejection. It's a redirection. Kung hindi ka tinanggap sa trabaho, huwag kang magtampo. Ba't ka nagtatampo? Para kang batang spoiled. Yung nagtatantrum sa mga ganon. Mga bata lang gumagawa na, pero pag matured ka ng Christian, tinatanggap mo yun ng buong puso at nagagalak ka. Amen? Uy, tahimik. Mga batang ito. Tampururot. Ano sabi ni James? Count it all joy when you fall into diverse temptations. When you fall into different testings. Paano ba natin test? Yung nga, kapag hindi nangyari yung gusto mo, that is a testing. Kasi doon nakikita ang malago mananampalataya kung tampururot ba o hindi. Kasi dapat ang mananampalataya, kapag sinusubok, na-develop yung tinatawag na patience. Ang problema sa atin kulang tayo sa patience. Minsan iniisip natin, it's a rejection. No, it's a redirection mula kay Lord. Okay? Ito pa. Another. Nagpe-pray sina Philip and the other deacons of the church. They are enjoying the fellowship. Ngayon, nasabi ng Holy Spirit, Philip, punta ka ng wilderness. Pambihira naman, Diba? Parang, wala na mas gagandang dito. Anong gagawin ko sa wilderness? Siguro they're praying na lumago sila sa spirito, sa pananampalataya, etc. And then the Holy Spirit is talking to them and sabi, no, you go to the wilderness. It's not rejection. Anong tawag ulit? Redirection. Maybe the Lord is calling you today because you have experienced, disappointments in life. Nag-a-apply ka, hindi tinanggap. Tama naman yung mga application mo. Tatandaan niyo ito. Kapag kalooban ng Diyos, ang dali. Hindi dahil sa hinahanap mo. In fact, hindi mo hinahanap yun. Pero dahil kalooban ng Diyos, smooth lang. Pero hindi ko sinasabi lahat ng bagay nagiging madali. Minsan may pain ng kaaway. Pero yung sinasabi ko, pag kalooban ng Diyos, kahit hindi mo ipilit, ang bilis. So it's very normal for believers in Christ to experience a no from God. But again, sabi ko nga, do not treat that no as a rejection, but rather a redirection from God. Kasi nga, hindi magbibigay ang Diyos ng isang bagay na ikakapahamak mo. Hindi magbibigay ang Diyos ng isang bagay na hindi siya sigurado. Bakit? Feeling kasi natin, sigurado na tayo Lord, pag binigay mo to, magbibigay ako sa'yo. Hindi ganun Hindi ganun ang Lord. We have to develop our patience. Okay? So, dito naman, balik tayo uli. Pasensya na, medyo at least kinaklarify ko.
Merong isang tao dito, by the name of King David, experienced a great blessing from God. Tingnan nga natin, verse 1. And it came to pass, sabi ng 2 Samuel chapter 7, and it came to pass when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies. Take note ha, ano binigay sa kanya? Binigyan siya ng peace. Tama? And the Lord given him rest. Okay, pahinga. Hindi sinabing na wala yung kaaway. Amen? Pero sa gitna ng mga kaaway, meron siya kapayapaan. Ang ganda nun. Para sa buhay natin, hindi sinasabi ng Diyos, tatanggalin yung problema mo. Pero ang gagawin ng Diyos, sa kabila ng problema, mapayapa ka, and that is something. Nagigets niyo po ba yung sinabi kong yun? So ngayon, siyempre, nangyayari lang yung kapayapaan pag kasama mo ang Panginoon. Huwag niyong hahangarin ang isang kapayapaan na wala ang Diyos, hindi kayo magiging payapa. Oh, nakakatulog ka, pero para ka laging pagod. Kasi wala ang Diyos sa buhay mo eh. And the only peace that alam mo yun, a godly peace na ini-offer ng Panginoon ay kakaibang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Kasi nagugulimana ka sa buhay. Ang iniisip mo, magiging payapa ka pag nagkaroon ka ng pera, hindi pa rin. Pag marami kang pera, marami kang nakatakutan. Baka malugi ka, baka manakawang ka. Nakakita na ba kayo ng mahirap na ninakawan? Wala. Sasakit pa ng ulo ng mga oldapper. Makanyana ka, matala kang pera. Tao ka ba o bato? Ang tipong gano'n. Nagigets po ninyo? Pero yung kapayapaan na nagbumula sa Panginoon, it's different. Yung gulong-gulo yung lahat, pero ikaw, kakaiba ka. Alam niyo po yun? Bakit? Yun ay kapayapaan na nagmumula, kanino? Sa ating Ama. You remember the story, right? Ng isang bata na, alam mo yun, sumakay ng eroplano, tapos yung eroplano, para bang tila magka-crash kasi they experience turbulence, and at the same time, alam yung eroplano, umiikot-ikot na gano'n, at lahat ng tao sa loob ng cabin, sa loob ng eroplano, mateta na! And then, meron isang bata doon, nasa sulok sa cabin, kaya pala, tahimik, naglalaro ng kanyang laruan, tsaka makakita ng gano'n. So, after ng turbulence, medyo pumayapa yung eroplano, steady na. Tinanong ngayon ng mga passenger, sabi kami dito, mamatay na kami sa heart attack, samantalang ikaw, payapa ka pa rin. Sumagot yung bata, at ang sinabi niya, kasi yung piloto, tatay ko. Ganon din sa buhay ng mananampalataya. Kahit nagulong-gulo na ang mundong ito, dahil kilala mo yung tatay mo, you have a connection with your Father, nagkakaroon ng peace sa puso po natin. Amen? And that is the kind of peace na naranasan nitong si King David. Sino nagbigay nun? Ang Diyos. Oo, magaling na hari ito, pero kahit anong galing mong hari, pag wala ang kamay ng Panginoon sa'yo, baliwala yan. Naintindihan po ninyo? So, ano pa makita po natin dyan? Bakit pinagpala siya ng Panginoon? Tingnan yung mind setting ng batang ito, si King David. Tingnan po natin. Verse 2, that the king said unto Nathan, the prophet, notice may relationship sa Diyos. Amen? Tapos, hindi niya pinapabayaan ang lingkod ng Diyos. Hello? So, kausap niyo si Nathan eh. Diba? Kung mababasa niyo po yung mga sumusunod na hari, wala na yung mga prophet. Ano prophet? Si David lang ang nag-ahari na laging kasama niya, propeta ng Diyos. Bakit? He acknowledges God in every step of the way. But then, ano sabi niya? Ano yung nasa puso ni King David? See now, I dwell in the house of cedar. The word cedar, it's the strongest wood on earth. Hindi nila alam exactly kung ano to, but guess what? Okay? They suspect na ang cedar na ito ay ang Nara ng Pilipinas. And most of the cedars ay nakukuha sa land of Ophir. And meron mga research na nagsasabi na ang Ophir is dating pangalan ng Pilipinas. I don't know if that is true, pero it doesn't matter. But the point is, pinakamatibay. Kung ganito, binless na ako, Lord. Alam mo yun? In every aspect ng buhay ko. Okay? So,
kung ako nakatira, kumbaga kung itatranslate natin in our language, nakatira ako sa bahay na bato. Samantalang si Lord nasa tent lang. Yun ang sabi dyan eh. Ayun no? But the ark of God, alam naman natin kung ano yung ark of God, tama? It is where the presence of God dwell. Tama? The ark of God. Naalala yon? Sa ark, between the two cherubims, nandito po yung Shekinah glory, which represents, He is the light, He is holy. Alam yon? Nakatira saan? Sa tent, nakatira sa kurtina. At sabi dyan, curtain. Samantala ako sa cedar. Ganito ang maganda rito. Okay? Kinakailangan po natin maintindihan na nababasa ng Diyos ang ating puso. Hindi mo pa man sinasabi, alam na ng Diyos. Actually, His heart is in the right place. Okay? Tama yung puso ng taong ito. Ang sabi kasi dyan, and Nathan said unto the king, go, do all that is in thine heart, for the Lord. Ang sabi dyan, is with thee. Nakapag-iisip ka lang ng tama kapag kasama mo ang Panginoon. Nakapag-iisip ka kasi may kapayapaan ka sa Panginoon dahil ano? Kasama mo ang Panginoon. So His desire is different. Ang galing. Kumbaga para bang, alam mo yan, hindi mo iniisip yung sarili mo, iniisip mo lang kung paano mag-glorify ang Panginoon. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Nangyari yun sa buhay ni King David. Hindi niya iniisip kung paano siya yumaman. Hindi niya iniisip na hari siya eh. Basta iniisip niya lang, maging tama yung relasyon niya sa Panginoon. Although sumabit po siya sa chapter 11, chapter 12, but the point is, ganito po, inaayos niya ang puso niya at hinahanap niya ang Panginoon. Ano yung desire niya? Ipagpatayo ng tahanan. Actually, hindi pa nga nangyayari. Ulit ko ha, nasa puso pa lang niya. Nasa puso pa lang niya, nabasa na ng Diyos. Ganun katindi. Amen? So ngayon, that is His desire. Pumayag ba ang Diyos? Actually, yung mga sumusunod na talata, napakaganda na sinabi ng Lord pero isa lamang ang pinakalundo nito. Ang sabi ng Lord, no, hindi ka magtatayo. Malapit siya sa Lord. Bakit ganun? Again, sabi ko nga, God's no is not a rejection, it's a redirection. Pero tingnan nga natin paano in-reject to ng Panginoon. What are the 3 things na kinakailangan po nating makita? Number 1, when you honor God's house, He will honor your home. That is point number 1. When you honor God's house, He will honor your home. So dahil yung desire po niya, okay, tingnan nga po natin, in verse 7, and all the places wherein I have walked with all the children of Israel, si God po nagsasalita dito spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people of Israel, saying, why build ye not me an house of cedar? In short, sinasabi ng Lord, alam mo, David, yang iniisip mo, wala nakaisip niyan. Ang ganda, no? I mean, doon nagkakaroon ng katuwaan ng Diyos. Again, hindi dahil sa magaling ka, kundi dahil malapit ka sa Panginoon, alam mo yung mga bagay na nagpapasaya sa Panginoon at yun yung dinidesire mo. Kasi pag malayo ka sa Lord, yung desire mo, alam mo yun, desire mo eh. Nakikinig po ba kayo? What God wants in your life, mga kapatid, mga minamahal, na hanapin mo yung Panginoon. Okay? Naingatan mo yung relasyon na yan at gagawin mo lahat ng bagay para mapasaya mo siya. So dito sa pagkakataong ito, sa simpleng paraan, ang gusto na lang ni David mapasaya ang Panginoon, gagawin niya, ipagtatayo siya ng templo, ipagpapatayo siya ng bahay. Na kumbaga, parang napakasimple lang eh. Alam mo yun, binless ako ng Panginoon. It's about time for me to bless the house of God. And God says, even though yan ang desire mo, okay, it's a no. Okay? Kasi may mas maganda akong plano. Amen? Ang plano niya kasi is not just, alam yan, building him a house.
Sabi kasi ng verse 11, ganito, "And as since the time that I commanded judges to be over my people, Israel, and have caused thee to rest from all thine enemies, also," ito yung ano ng Panginoon "the Lord telleth thee that He will make thee a house." So meaning, yung tahanan mo o yung lahi mo, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Amen? Nangyari po ba yon? Yes. Ito pa maganda kasi nabasa natin kanina And even nung nagkasala siya, hindi nasira yung bahay niya. Kaso nga lang, ano yung parusa? The sword will never depart in your house. Pero yung pangako ng Diyos, ando doon, pwedeng sirain ng Panginoon. Pambira ka, kala ko okay ka. Kapala okay, makanyang ka. Diba? Di sirain na lang. Siya yung Diyos Pero dahil Diyos siya na tumutupad sa pangako, totoo ang pangako ng Diyos. Sino sumisira ng pangako? Hindi naman ng Diyos Tayo. Tama? Minsan, hindi ko sinasabing pangit. Minsan may pa-forward ka pa, may pa-iyak-iyak ka pa. Oh Lord! From this day forward, I surrender all. I surrender all. Diba? Buti lang, di tayo naging Diyos, no? Surrender ka pa mo. Nakaplastikan. Pero ang Diyos kasi hindi ganun Tama? Kaya ang mga nangangako sa Diyos dyan, mag-ingat ho kayo. Diba? Yung mga nangangako nagbibigay kay Lord, ayan, ako, dyan tayo magaling. Lord, magbibigay ako ganito. It's not a guilt-tripping, take note. Hindi natin kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ng Diyos, yung buong ikaw. Yung buong ikaw. Kasi hindi mo naman pwedeng bayaran ng Lord Hello? Hindi pwede suhulan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung buong ikaw. Kaya pag naglilingkod ka, maglingkod ka ng tama, maglingkod ka ng totoo. Huwag kang magkunwari, huwag kang magtago. Ang gusto ng Diyos, makita yung totoong ikaw, kasi nga wala ka maitatago. Si King David nga, nakita yung desire Diba? Ganon din ang Diyos sa atin, nakikita lahat. Even though a good desire or a wicked desire, He sees that. Nakikita niya yan. Kaya nga kung maglilingkod ka na, dalawa lang yun magandang paglilingkod or masamang paglilingkod. Wala naman talagang naglilingkod ng masama in a sense. Pero dahil hindi mo naintindihan kung ano yung ginagawa mo, nagiging masama siya in a sense. Bakit? Iba yung motibo. Tama? Dalawa lang lagi yan. Gagamitin ka ng Lord or ginagamit mo lang si Lord. Tindi, no? Amen po ba? Gagamitin ka ng Lord o ikaw lang ang gumagamit kay Lord. Wag ko kayong padaya. Sabi ko nga, may kilala nga akong pastor, ganun Mukha lang, alam may gawain, ganun, pero iba yung motibo. Ang masaklap, yung mga material na bagay na tinatanggap ng taong ito, sa kanya, equivalent as blessing. That's danger. Kaya nga sabi ko nga, it's too dangerous for us to equate material blessing as an actual blessing that comes from God. Hindi ganun ang pagpapala mula sa Diyos. Nakita matatapos ko na sa Monday, yung Book of Genesis. Nandito na kay Joseph Okay? Yung prosperity ni Joseph, it doesn't equate to the material blessing. Kung bakit naging prosperous si Joseph, dahil kasama niya ang Diyos. Nung binenta po siya sa slavery, pinakakawawa siya nun Pero sabi ng Bible, but the Lord was with Joseph, at tingnan yung sitwasyon yung description, and he is a prosperous man. Tapos, eto ka, i-define mo ang material blessing as a blessing. Huwag naman tayong ganun. Kasi ultimo si King David, eto na sabihin mong pinagpala siya in every way, hindi yun ang pagpapala ng mga taong totoong nagtatapat sa Panginoon. Ang totoong pagpapala ng mga totoong nagtatapat sa Panginoon, nakikita nila ang Diyos, nakikita nila ang kamay ng Diyos, nakikita nila ang plano ng Diyos na gumagalaw sa buhay nila. Kaya nga doon sa hulyan, ng buhay ni Joseph, sabi sa mga kapatid, huwag kayo malungkot. Okay? Yeah, you thought evil against me. Okay? Totoo yun, kasamaan ng... Pero God meant it for good. Okay? Because God has a plan. May plano ang Panginoon.
Hindi natin sinasabi ito para maging mantra lang natin, para at least maibsan ng konti yung nararamdaman natin. Hindi po ganun yun. Kundi ang mga bagay na sinasabi natin ito dapat ang naging katotohanan sa isang mananampalataya. Kasi nakakalungkot, ito ang realidad. Sometimes we attend church to get some statement, somehow para pampalubag loob sa anumang nararanasan natin, maging maayos. Hindi ko ganun ang Christianity. Kundi nakikinig tayo ng salita ng Diyos kasi ito yung katotohanan at dapat natin sa buhay. That we will have peace, joy, contentment in our lives, not because of our ability, but God is present in our lives. Nandoon ang Diyos. Ang tanong lagi ganito malapit ba tayo at may connection ba tayo sa Diyos? Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners. Diba? Linisin natin ang ating mga buhay sa pagkakasala. But then again, sabi ko nga, ang tema na binigay ni Kuya Ace, holiness, kabanalan, banal ng Diyos. Amen po ba? Because remember, when we honor God's house, He will honor your home. Ganun po yung nangyari sa kanila. I-honor natin. Nahirapan kayo sa pamilya ninyo? Unahin niyo, Panginoon. Honor God's house first. Hindi man hiningi ni King David na ayusin. Hindi niya hiningi yun Basta lagi isa lang desire niya. Lord, ano ba yung pwede magpasaya sa'yo? Kapag hinuna mo yan, kung ano yung may kulang sa'yo, nakikita na ng Lord, yun ang mag-aayos. Ang Kristiyano ngayon, baliktad Tinitingnan mo na anong kulang. Lord, ganito yung kulang sa akin. Pag inayos ito, magiging okay. Hindi ganun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mga nagbabalak mag-Bible school student, huwag yung problemahin kung ano yung kinabukasan ninyo. Ang problemahin natin, paano natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Amen? Problemahin natin kung paano natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pangalawa na makikita natin dyan, King David is desiring to seek God will lead you to the change of direction. Okay? Desiring to seek God will lead you to a change of direction. Sabi ko kanina, di ba? Merong redirection ng Panginoon. Although may redirection ng Panginoon, that is your destination. Kinakailangan mo lakaran yan. Kahit na maintindihan mo na ito yung plano ng Diyos, madalas, it takes discipline, it takes, sabihin na natin, patience for you to follow God's will. Madalas, alam niyo naman ang kalooban ng Panginoon, pero hindi pa rin sinusunod. Bakit? Mahirap Tama? Pansinin mo, dami-dami mo na narinig ng mensahe, pero bakit ganyan ka pa rin? Kasi natatakot kang humakbang. Tama? Dami na narinig ng mensahe. Mga magulang mo, Kristiyano. Dami mo nang inatenan na gawain, anniversary, pero takot ka pa rin. Pinagpala ang batang ito, si King David, it's because he is faithful to God. Faithful katapatan. When I say faithful, ang pananampalataya niya ay lubos. Kumbaga, hindi niya pag ginagawa yung act, nakita ng Diyos, secured na yung puso niya. Ganun yung pananampalataya Kumbaga, sa isip mo, talagang gagawin mo. Okay? Remember si Abraham, father of faith? Sabi ni God, offer your only son. Ang daming tanong dun Teka muna, kaya nga ako lumabas sa pagan religion kasi they are offering human sacrifice and then therefore God is, requiring me para i-offer yung anak ko. Pero hindi yung kinwestiyon. Ikaw may-ari ng buhay, then therefore go. Ngayon, nung sa punto, nasasaksakin niya na gilitan o patayin itong si Isaac, tapos na yung act sa puso niya. Anong sabi ng Diyos? Abraham, wag mong patayin yung anak mo. Okay? Kasi nga, alam mo yun, yung act tapos na. Ganon din po sa pananampalataya. Alam ng Diyos kung totoo yung ginagawa mo o hindi. Alam niyo yun? Alam ba, nagkukwire kayo dito? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Pag nagbe-breath for life o nagpe-press,
Or nagdadamo tayo kapag meron tayong workday. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Alam niya kung nagpapagamit ka talaga or ginagamit mo lang si Lord. Alam niya yun. Bakit? Kasi kayang basahin ng Diyos ang puso ng tao. Kasi tayo lang bilang tao, ang pwede lang natin makita na totoo ginagawa mo kapag nandiyan ka, present. Yun lang. But actually, yung puso, di natin alam eh. Kaya may mga pagkakataon siguro, yung iba sa inyo nagtatampo. Parehas naman kaming mag-choir, parehas naman kaming mag-prayer meeting. Ba't pinagpapala siya ng Lord? Baka lang, mas maayos yung puso niya sa iyo. Ayusin mo yung puso mo. Kasi kung maayos sa puso mo, hindi mo naman titignan yung ibang tao eh. Hindi mo titignan yung pagpapala ng ibang tao. Titignan mo kung paano mapapasaya ang Diyos. Ngayon kung pagpapala hinihintay mo, steady ka lang. Ibibigay niya yan sa takdang paraan. Kung gaano man yan, hindi ko alam. Ang Diyos na nakakaalam. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen? That is God's desire for all of us. And then again, sabi ko nga, pag hindi ibinibigay ng Panginoon, kapag tama ang puso mo it's not a rejection. It's a redirection. Tinatama lang ng Diyos ang lalakaran mo. So again, desire to seek God because that will lead you to change your direction. Okay? Baka sinasabi ng Lord, anak, di kita pinagpapala kasi, alam mo yan, bis na unahin mo ako sa lahat ng bagay, inuuna mo yung ibang bagay. Okay? Sipag-sipag mo sa trabaho, hindi ka muna mag-pray. Bakit? Kasi natatakot ka, makakaltasan ka eh. Ganun din sa mga nag-aaral. Nagmamadali ka kasi natatakot ka, baka malate. Kasi pag na-late, hindi ka makakapag-quiz. Pag hindi ka pag-quiz, patay ka sa grade. Tandaan nyo, sino ba nagbibigay ng talino? Sino ba nagbibigay ng favor? Di ba ang Lord? O bakit ka matatakot ngayon? Amen po ba? At bakit takot ka mag-amen? Kasi totoo. Sabi mo sa katabi mo, totoo ba o hindi? O, tapos sabi mo, magsisi ka na. Okay? Sabay cruise na ganun. Ha? Cruise. Ginawang vampire eh. No? Amen po ba yan? Hindi ko mabasa yung pangalawa, pero sabi ko dito, David's heart is in the right place. Kasi nga, he seek God, hinanap niya ang Diyos. He talked to the man of God, kinausap niya ang lingkod ng Panginoon, and he wants to build a house for God. So kapag tama ang puso natin sa Panginoon, okay, yun yung direksyon na tinatahak po natin, sino natutuwa? Ang Panginoon po lamang. Ulit-ulitin ko to. Nabubuhay tayo hindi para pasayahin ang sarili mo. Hindi tanong dito kung nasisiyahan ka ba. Ang laging tanong na mananampalataya, Lord, masaya ka ba? Hello? Minsan ang bigat nun, lalo na sa panahon po natin ngayon, we are living in a world of consumerism. Ang mahalaga, kaya nga, alam mo yun, minsan, kapag hindi mo na gusto yung nagko-choir, hindi ka na mag-a-attend. Kasi nga, yung mga churches that they are so focused on the outside appearance of worship, hindi na ang Diyos na nagtutuwa eh. Kung pinapasaya na lang nila, yung mga nakikinig. Samantalang, sino ba talaga ang audience ng isang worship service? Hindi naman kayo. Ang audience ng worship service, si God. Akala nyo ba, porke nakikinig kayo yung audience? No, you're not. Worship service, nakikinig pa rin kayo. Ang binibigyan ng katuhan, ang Diyos. Kaya kapag hindi ka nakikinig, you are not worshiping God. Ganun o yun. Hindi mahalaga dito kung, alam mo, napasaya ko kayo, hindi. Hindi yun ang tanong. Ba't ko naman kayo pasisiyahin? Kapag ko naman urgo, pinapasaya ko ang Lord. So kung nakinig man kayo o hindi, it's outside of the question. Sa puso ko, Lord, itong mensaheng ito, ino-offer ko sa iyo. Ngayon, kayo bilang nakikinig, Lord, ang ganda ng mensaheng ito, isasabuhay ko sa iyo. Yun ang mga nag-worship sa Panginoon. O ngayon, reta mo maglalawe ka na ako. Okay? Retang marayo isipan, susulapo, nanong luto ko po ta, nanong project mo po ta. Hindi kayo nagbibigay ng worship sa Lord. Am I guilt-tripping you? Maybe. Pero it's out of the question. Kasi nga lagi natin tanong, Lord, masaya ka ba sa ginagawa ko? Again, when we are worshiping God, it's not about you.
You're not the audience. You're not the consumer. Hindi ikaw ang pinapasaya. Sino pinapasaya? Ang Lord po lamang. Kaya nga, very evident sa buhay ni King David, napasaya niya ang Diyos. Di ba? Paano niya napasaya ang Diyos? Nakita niya na, alam mo yun, yung ginagawa o dapat gawin niya bilang isang pinagpala ng Diyos, ginagawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Diyos po lamang. Nagigets po ninyo? Ulitin ko. Ang kasiyahan mo, that is outside of the question. Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, ang tanong, hindi tanong kung nasisiyahan ka, ang tanong, Lord, nasisiyahan ka ba? Amen? And if you do that, and that is your desire because you seek after God, sabi nga ng second, natin kanina, which is number 3, dapat yan, will lead you to the change of direction. At the end of the day, napasaya ng Diyos, or napasaya ni King David ang Diyos sa buhay po niya. Malaking bagay ba yung ginawa niya? Hindi po, simple lang. Sinapuso niya, Lord, alam mo yun, parang, pinagpala mo ko, ito yung bahay ko. It's about time naman na alam mo yun, pasayahin kita. Sa puso mo, kaya bang gawin yun? Kaya yun. Hindi mo na kailangan madaming pera. Hindi mo na kailangan maging sikat. Hindi mo na kailangan maging matalino. Ano dapat natin gawin? Sundin ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Seek God's will in your life. Alam niyo po, para mapasaya Panginoon, it is more than just following a law. Okay yun, para at least guided tayo. Pero iba na yung level kapag hindi na yung law ang sinusunod, kundi yung kalooban, yung will ni God ang sinusunod po nating lahat. David operates more than the law because he wants to make God happy. Sana sa buhay din natin ganun, Ano kaya gagawin nyo ngayong linggo para mapasaya natin ang Panginoon? Sa trabaho nyo, sa pamilya nyo, sa pag-aaral nyo, sa mga plano nyo sa buhay. It's about time for us, mga kapatid, that our disappointments in life, no matter how disappointing it is, pero dahil alam mo yung kalalagayan mo kay Kristo, it is not a rejection, it's a redirection. Sarap ng nasa Panginoon, Ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Tayo lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na kami ay inyong tinuruan. Personally, Lord, ang dami ko pong dapat ipagpasalamat sa iyo na yung banal na salita ay malayang kumikilos sa puso at isipan po namin. Ang hiningi ko po, Panginoon, ngayong oras na ito, hindi lamang po namin ito basta mapakinggan, pero higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Lord, every time that we are disappointed, we need to ask ourselves, O Lord, sino ba ang dapat maging masaya, kami o kayo? Kaya hiningi po namin, Panginoon, sa buong buhay po namin, lagi po naming nasain na kayo ang piliin po namin pasahin, higit pa sa kasiyahan na meron po kami. Lord, kung ang trabaho po namin na nagiging sagabal, turuan niyo po kami na tumayo, manindigan, na maghanap na ibang trabaho sapagkat ang trabahong ito hindi naglalapit sa amin sa iyo. Ganun din sa aming pag-aaral, to change our priority. Kung ito man ay barkada, kung ito man ay bisyo, tulungan niyo po kami na isuko po namin ang lahat ng ito. Sapagkat wala po kaming dapat isipin kundi ang mapasaya po namin kayo. Ang pinaka-goal ng aming buhay habang nandito po kami sa lupa. Salamat po ng marami, Ama. Hinihingi ko po na minsan pa ang pangalan mo po ang maitaas. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi, Amen and Amen.